The Home Remedy, isang programang pangkalusugang tatalakay sa iba't ibang isyong pangkalusugan. The Home Remedy, magbibigay kasagutan sa mga ordinaryong sakit. The Home Remedy, at kung paano ito mabibigyan lunas sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan. The Home Remedy. Dumako na naman tayo sa isang programang pangkalusugan, The Home Remedy, isang programang tatalakay sa iba't ibang isyong pangkalusugan. Magbibigay kasagutan sa mga ordinaryong sakit at paano ito magbibigyan lunas sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan na hindi kinakailangang gumastos ng malaki para sa mga gamot. Ngayong umaga tayo lubos na papasalamat, tayo pinunlakan ng ating panauhin na nagmula pa sa Adventist University of the Philippines. Mahigit 25 taon na rin po siyang nutritionist dietitian. Yan. Si Mrs. Reyna Lee Reyes Pedernal. Siya rin po ay naging public health nutritionist on air sa Palawan Broadcasting Network, DYPR, Radyo ng Bayan, simula taong 1992 hanggang 2005. Hindi na po natin patatagalin. Ito na po si Mrs. Reyna Lee Reyes Pedernal. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, ano nga po ba ang ubo at trangkaso? Ito ay pangkaraniwang karamdaman ng respiratory system na nararanasan ng kahit sino, particularly ng mga bata, lalo na sa mga panahong nagbabago yung temperatura or yung panahon sa ating kapaligiran. Halimbawa ay galing sa malamig na panahon, biglang approaching summer, yung tag-init. Yan, or galing sa tag-init, biglang lalamig ang panahon. Commonly nagkakaroon ng ubo at trangkaso lalo na ang mga bata at yung mga matatanda na medyo mababa na yung kanilang resistance against infection. Yung kakayanan nila na labanan ang anumang infeksyon na dala ng pag-iiba ng temperatura. Okay. So ano naman po yung mga sintomas at ano yung mga nagiging epekto nito pag nagkaroon ng ubo at trangkaso? Okay. Normally or usually mararanasan yung pagkakaroon ng masakit na lalamunan or yung sore throat. Mararanasan mo yan lalo na paggising mo sa umaga na parang makate or mahirapan kang lumunok or magsalita, nagkakaroon ng change ng voice. At isa pa yung pagbabara ng ilong, nararanasan yan. At yung pag-ubo, iba-ibang klaseng pag-ubo. May tinatawag na dry cough or yung productive cough, o yung pag-ubo na parang tuyo, or yung pag-ubo na pag umubo ka ay may lumalabas na plema. Okay? Nagbabasa-basa ang mata, watery eyes. Ang isa pa ay parang pagod ka na kahit wala ka namang masyadong ginawa ay parang napapagod ang katawan mo. Mahina ka at wala kang ganang kumilos. At normal din ng may kakambal ito ng pagsakit ng ulo. These are the symptoms. Dalawa o tatlo or even lahat ng ito ay pwedeng maramdaman ng isang taong nagkakaroon ng cold and flu or yung ubo at trangkaso. Okay. Karugtong po niyan, saan po ba natin nakukuha itong ubo at trangkaso? O ito po ba'y nakakahawa? Nakakahawa siya in a sense na yung kung bacterial to or viral in nature, yung ang makakalanghap ng yung ubo na may pagbuga ng mga mikrobyo ay maaring maapektuhan. Okay, so kailangan yung natural na yung tinuturo sa atin ng mga health practitioners, mga doktor, mga nurses na pag umubo ka, kailangan mong takpan ang iyong bibig at ilong para nang sa ganon maiwasan ang paglaganap ng mga mikrobyo na may dala ng karamdamang ito. Okay. So, paano po natin maiiwasan ang ubo at trangkaso? O ubo at trangkaso? Okay. So, kung pag-iwas ang tinatanong mo, no, the very basic here is kailangan panatilihin mong malakas ang iyong resistensya laban sa infeksyon. Kapag malakas ang iyong resistensya, meron kang enough na panlaban sa kung anumang mga mikrobyo na nasa paligid mo. Okay? So, how will you do that? Siyempre, a complete lifestyle.
yung napakagandang sistema ng iyong pamumuhay. Kakain ka ng tama, okay? Tama sa oras, tamang amount, tamang sustansya na napapaloob dito na makakapagpalakas ng iyong katawan at ng iyong panlaban sa karamdaman. Pagtulog na nasa tamang oras at tamang bilang ng oras. Lalo na yung pagtulog mo ng before, at least before 10 o'clock, between 10 o'clock and 4 o'clock, kung saan ay may mga bagay na napuproduce sa ating katawan, sa loob ng katawan, na siyang nagpapalakas ng ating immune system or yung ating kakayanang lumaban sa anumang karamdaman. And of course, yung tamang ehersisyo. With this, a combination of all this ay pwedeng lumakas ang ating resistensya at pwede nating maiwasan ang magkaroon ng ubo at trangkaso. So, yung magandang lifestyle po, no? So, kaugnay po no, napag-usapan na lang rin natin yung pagkain. Ano po ba yung tamang diet para sa mga taong may ubo at trangkaso? Ano yung mga nararapat na pagkain at hindi dapat kainin ng isang taong nakararanas ng ganitong uri na sakit? Basically, kailangan dyan ay normal lang na normal diet, okay? So, pero with that, ay on top of it, kailangan mas marami kang vitamin C rich foods. Kasi ang vitamin C ay isang sustansya na nagpapalakas ng resistensya mo laban sa infeksyon. At importante din na i-hydrate or dagdagan ang fluid intake mo sa katawan. Kasi with lalo na kung yung flu ay may kakambal na lagnat yan, na pagtaas ng temperatura, maraming ang rason nito ay yung ating mga sundalo sa katawan ay nagtatrabaho ng sobrang-sobra para labanan ang ano pa mang damage na pwedeng dalhin sa katawan ng infeksyon na iyong na-catch, no? So, dahil maraming trabaho na nangyayari sa loob ng katawan, yun ang nagpapataas ng temperatura. And because of this, ay kailangan mong i-hydrate o dagdagan ng fluid para ma-normalize or mabalik sa tamang level ang tubig sa katawan. So, you need to take a lot of fluids, rich in vitamin C, and natural or normal diet, all in all. Okay, so narinig po natin kung paano po nag-work ang ubo at sipon, paano natin nakukuha, ano yung mga sanhi nito, at ano yung mga pagkain na nararapat. Ngayon naman po, gusto po natin malaman na alam ko, gusto rin po na malaman ng ating mga tagapakinig kung ano naman po ang mga natural na pamaraan para para magamot o para lunasan itong mga ganitong sakit. Okay. Pwede akong magbigay sa inyo ng mga, let's say, 9 tips para i-treat mo ang colds and flu. These are the natural way. Ito yung natural way na sinasabi, no? Unang-una, kung may pagbabara ng ilong, kailangan i-blow mo as often. Wag mong panatilihing nandyan yung sipon sa iyong ilong or even ibalik sa loob. Kailangan ilabas ito and do it the right way. Gawin mong tama para maiwasan yung anumang pangit na epekto. Ano po yung tamang pamamaraan ng pagbublow ng ilong? Siyempre, pindutin mo sa isang daliri mo ang isang butas ng ilong while gently sa mahinahon na paraan or mahinay na paraan ay i-blow mo ang sipon sa kabila. Okay. After that, do it the other way. Sa kabilang ilong naman ang pindutin mo at i-blow mo or ilabas mo ng mahinahon ang sipon sa kabila. Pangalawa, kailangan magpahinga ka. Okay. Pahinga lang talaga ang katapat nito, lalo na kung viral ang infection. Dadaan lang ito a matter of 2 to 3 days. Pero kailangan magpahinga ka para nang sa ganon ay makagather ka ng enough energies na tutulong sa iyo mag-recover sa karamdaman. Isa pa ay ang pag-gargle, yung pagmumumog, tawag dito, pagmumumog ng maligamgam na tubig na may usually may asin. Gano'n po karami asin? Yung sabi ng matatanda, yung kaya mong batahin. 1 teaspoon in a glass, 2 teaspoons in a glass. Do this, at least 1 teaspoon in a glass of warm water, it will be enough. Okay na iyon. And if you can do that mga 3 hanggang 4 na beses sa maghapon, makakatulong ito. Sinabi ko na nga rin kanina, yung pag-inom ng maraming fluids, liquids, in the form of water or citrus juices. Mamaya